Alright, for today's video is ipapakita ko sa inyo ang hitsura ng Davao City, particular dito sa kilometer 11 sa Davao City. So bakit tayo nandito? Kasi nga pupunta tayo ng Island Garden City of Samal sa may Babak District. And yun, pakita ko sa inyo ano hitsura ng Davao City versus hitsura ng Samal Island. Well, dito sa Davao City, marami pa rin namimili as you can see, no? So, para akong announcer pala nito, reporting. So, 120 pala kilo sa ang mangga, ang 120 ang kilo ng mangga sa Bangkiruan Public Market kanina, sa baka dito nasa mga 150 na to dito. 180 na ang kilo dito. So, okay lang yan. No? Given yan na mas mahal sila dito compare sa Bangkiruan. Gawa nung sila ay malayo sa Bangkiruan Public Market, sila ay umaangkat pa. Yun. Alright, so ingat sa pagbiyahe ho, no? So stay safe. And Happy New Year sa mga nakasakay ng 5G flight blah 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 ng Cebu Pacific. So Happy New Year sa lahat. Di na nga balim sa mga uuwi, no? Lalo sa mga nagmamaneho, namamasada, mga bumabiyahe. Ingat po kayong lahat sa pag-uwi. Sana ay ligtas ang lahat, no? So ito yung hitsura ng kilometer 11, daming tao. So good luck na lang ito sa may sakayan ng bangka. May pa dito perform. Ayos. Castrol. Okay, so akyat tayo sa tulay at nang makita natin aerial ang lugar. Paano itsura. Okay, so ito yung tulay nila dito sa kilometer 11. Sa Hey, vlogger. Shout out, vlogger. Okay, so ito na. Sa Market, Wharf Variety. Ayan, sa no? Or kilometer 11, Barangay sa Davao City. So ito yung tao dito. Kita natin. So dito hindi masyadong marami, palibasa kasi hindi pa yan sa may palengke area, tsaka hindi yan babaan sa kaya ng mga pasahero papuntang Samal Island. Dito tayo sa kabila. Silipin natin. Ayun, dito yung napakaraming tao. Halos hindi na makalakad ng maayos. Sobrang dami, no? Siksikan yun sila. So napapansin nyo dito, ito napapansin ko lang to lagi ha. Every Christmas and New Year's Eve, talagang pinakahuli kong makikitang mga tao sa lansangan ay ang mga kababayan nating mga Maranao, mga Muslim, no? Kasi sila yung pinakahuling magligpit ng kanilang mga paninda. Kasi ang mga Kristiyano ganitong oras basta ang mga non-Muslim, mga ganitong oras, ang iba talaga nasa bahay na napapahinga na, busy na sa tinda, busy na sa kusina. Ang iba nagiinuman na, nagwawalwala na. So Davao City, zoom in natin ano meron doon sa unahan. So sa unahan ay ang Davsam. Davsam means Davao Samal Ferry Wharf. So medyo traffic pa rin siya, no? I mean hindi siya ganun ka-traffic pero marami pa rin sasakyan. So may instances or tendency pa rin dito na magka-traffic. Kilometer 11 sa Davao City. Shout out sa mga taga Sasa, mga taga Sasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi, taga kilometer 9. Doon nagsisimula, di ba? Kilometer 9 Sasa, doon sa may parang airport area, junction. Ayan, may mga fire truckers, lanang fire station. So sana walang sunog, do ba? Kaya lang sila ay no? Alert lang sila, nasa alert level sila ngayon. Although napakababa ng chance, no, na magkaroon ng sunog sa Davao City every Christmas and every New Year kasi hindi naman dito talaga uso ang paputok. So walang sunog na magaganap.
And yun na nga, baba na tayo ng tawag nito, tulay. At tatawid na tayo ng Island Garden City of Samal. So tuloy-tuloy pa rin tayo dito hanggang sa pinaka bangka ng maipakita ko nga sa inyo yung ganap. Kung gaano nga ba kadami yung pasahero ngayon. Siyempre itong Davao City, alam naman natin na ito'y binubuo, no? Hindi lang ng mga taga Davao City mismo, ng mga Davaoenyo. I mean mga Davao City. Kasi kahit ikaw ay nakatira sa Davao Oriental, Davao de Oro, del Norte, Occidental, and del Sur, still ang tawag pa rin sa inyo ay Davaoenyo. So baka sabihin nyo lang Davaoenyo is mga tao nakatira sa Davao City. So hindi ha. So pag sinabing Davaoenyo means mga nakatira sa Davao region. Para ano lang yan, mga Ilonggo, di ba? Hilonggo or Ilonggo. So hindi ibig sabihin na tinawag ang Ilonggo is taga Iloilo City ka, kasi maaari ikaw ay taga Pasig City, maaari ikaw ay taga Pavia, maaari ikaw ay gano'n, no? At saka ang Guimaras, kasama na rin sila, di ba? Iloilo, Guimaras, parte na yan sila sa Iloilo. Di ba? So hindi ibig sabihin na ikaw ay taga Liloan, ikaw ay taga Compostela, ikaw ay taga Carcars, ay ang tao pa rin sa iyo ay Cebuano, kasi taga Cebu ka. And ano pa, hindi porkit ikaw ay hindi taga Zamboanga City, hindi ka na Chabacano. So Chabacano, widely siya, maraming Chabacano tawag sa mga tao nakatira sa Zamboangueño pala tawag sa mga nakatira sa Zamboanga, and Chabacano ang tawag sa salita, sa lengguwahe. So dito na area wala nang tao masyado, no? So punta tayo dito sa loob. Pero ang tanong, kaya ko bang pumasok dito sa loob na ganito kadaming tao? Parang hindi na. Sige, basta tayo dyan. Dito na tayo diretso sa sakaya ng bangka patawid ng Samal Island. Sakit niya turisini. Ganda pakinggan ng dangdot. Dangdot ha, tawag sa kung sa Pilipinas, ang music natin, ang ating music ay OPM or Original Filipino Music. Sa Indonesia naman ay dangdot. So yung tugtog na gano'n, yung kay Shaira, ang puso ko'y nagdurugo. So hango yun sa, ay di pala, sorry, kay Linka pala yun. Ilang taon ka na, wala ka pa rin jowa, baka kasi na. So yun, mostly sa mga kanta na ginagamit, mga piyesa, mga materyales na ginagamit ni Shaira, yung singer, Moro singer, galing sa Indonesia, no? Parang pirated, piracy ba tawag dyan? Sa copyright. Kaya nga siya may issue sa copyright, kasi yun talaga ginagawa nila. So dangdot, it's Indonesia. Anyway, so trivia lang ho yun ha. Pasensya na, naisingit ko yun. Trivia lang kasi. Ang ganda kasi ng mga tugtugo nila, napaka-catchy. Dangdot. Ito yun, palengke ng Sasa. So marami nasabi na daw dito, malinis na daw ang Davao City kapag sa downtown area ka, kapag ikaw ay nasa city proper, no? Malamang daw malinis kasi city proper. Sabi nila, subukan nyo kayang pumunta sa sa public market o sa mga barangay. So yun na nga, papunta na ako ng Barangay Mintal, Barangay Kalinan, Barangay Buhangin. Malinis pa rin naman, di ba? O Barangay Sasa, ganoon din. Ganda, grabe isda dito. So sa ito sa Sasa, malinis pa rin dito. Tingnan nyo to, sobrang dami ng tao. Wet market talagang, literal na basa. Normal kasi nga, wet market nga, di ba? So meron bang wet market na toyo? Pero malinis yan, kita mo naman, meron ka ba nakikita mga basura sa ilalim ng stall nila, di ba? Wala. At saka itong area na to dito, after nila magtinda dito, kasi hindi naman to kagaya sa ibang palengke na 24/7 open. So hindi naman sila dito na, hindi sila kagaya na ibang palengke na 24/7 sila bukas. Ito ay season na lang, no? Like early morning tapos early sa hapon. Parang gano'n, no? Meron ba early sa hapon? Hindi pala, early sa morning like mga 5 AM hanggang alas 7, alas 8, alas 9 ng umaga. Wala na to dito pag alas 9, parang
tahimik na, no? Wala natin titinda at wala nang namimili. And sa hapon naman, like mga alas 5 ng hapon, alas 6, alas 7. Tapos wala na, close ulit. So itong area na to dito, kapag ka madadaanin ito dito nang wala ng mga nanininda, nagtitinda, malinis na to dito. Oo. Kasi minsan ako yung napadaan dito, napansin ko dito ang mga nagtitinda, sila, Clygo, clean as you go. So bago umuwi, kailangan maglinis muna. So sila dito, literal na harap mo, linis mo, parang ganun. Basura mo, ligpit mo. Kita nyo naman, wet lang talaga siya. Literal na wet. Wet market, kaya nga wet market, di ba? Pero kung i-observe nyo, wala kang makikitang kalat. Na ginawa tambakan ng basura, walang ganun. So, we are heading towards port, no? Sakayan ng bangka papuntang Samal Island. And sana makasakay tayo, makaalis kagad yung bangka na sasakyan natin para makapag-vlog pa tayo sa public market nila na may liwanag. So ulitin ko, so balikan natin yung sinabi ko na Davao-Wenyo, no? So ang Davao City nawala tayo dun sa pinag-usapan natin kanina topic. So yun nga, Davao City consists of Davao-Wenyo people na hindi lang Davao City itself na mga nakatira dito, kundi may mga taga Davao del Norte. So itong Island Garden City of Samal, no? Davao del Norte yan sila, bilong na probinsya. So Davao City consists of mga taong from different provinces. Davao del Norte, Samal, taga Digos. At hindi lang mga taga Davao provinces, no? Maging din mga taga ibang probinsya like Sargent and Caraga region. And as in Northern Mindanao. Wala estapay. Okay. Mama, sige, thank you. Okay, so ito yung namin dito, pantalan at saka may CR na, no. Mas maganda na to ngayon sa mga hindi pa nakabalik ng Davao City for the longest time. So ito na yung hitsura ngayon. Ba't may bayad ba? Ganda rin, no. Concrete na siya, tapos diba? Legit na talaga siya na meron pang install na parang sa MRT. Nice one. So ngayon di pa siya nagagamit, no. So yun, merong akala ko dalhin ko yung yung card tatawid. So ito rin sasakyan natin papuntang Piña Plata. Sorry, babak pala, gagi. Babak pala Piña Plata dun. So yung Piña Plata na pala sa kabila. So this is Davao City, no? Kilometer 11. Kita niyo naman kanina nasimula tayo sa may kalsada. Umakyat tayo sa tulay, tapos nagpalengke na tayo, tapos naglakad papunta dito sa may gilid ng dagat, no, sa port wharf. So syempre wala lang, kumbaga napag-usapan ko lang yung tungkol sa kalinisan. Cleanliness is next to godliness dito sa Davao City, which is all I can say is napaka-consistent ho talaga. So yung mga nagsabi na malinis lang daw ang Davao City kasi downtown area, city proper, gano'n, no. Sarap ng mga tumalon dito, linis, oh. May mga naliligo na nga, mga bata nga lang, di ba? So ibig sabihin ng mga bata, walang arte sa katawan yan. Okay, alis na. Lakaw na, wala pa. Okay, paanda naman lagi. 514. 540. So napatay kuan. Napatay, sa kabila naman, tingnan natin yung barge. I don't know kung paalis ba yan ng Davao or papasok. Barge. Sakay naman yung mga pupuntang Samal para mag overnight, no, sa mga dagat. So doon sila magse-celebrate ng kanilang New Year. Doon sila magsasalubong ng bagong taon. So itong dito na sasakyan natin is to dito, mostly mga sumasakay dito ay mga residente ng Island Garden City of Samal, no. Parang hahabol sila. I mean, yun na nga. Before it's too late, no, sakay na sila kasi hanggang alas 9 na dito yung operation ng bangka. So maraming dito meron tayong 4 na paraan para makapunta ng isla ng Samal. So yun na nga, ito unahin natin ito dito sa may kasi Piña Plata kasi nakalagay, kaya sabi ko Piña Plata kanina. So ito pinakaunang mode of transportation patawid sa Samal Island. Dito sa may Davao City
Kilometer 11 sa Davao City. Papuntang Babak naman to, no? Babak Port. Bangka lang siya. Hindi pwede dito ang motor, no? Sa mga tao na talaga dito, plain, mga passenger. Mga pasahero talaga tao. Hindi pwede dito yung mga motor. Siguro bisikleta, pwede na siguro, no? Di ko alam, hindi ako sure. At ayoko na magtanong. And doon naman sa isa, doon sa unahan, kilometer 13 Panakan is yung barge, no, na Davsam or Davao Samal barge, na kung saan yun na nga mas malaki yung barko nila doon. Tsaka dihamak na mas maganda ang kanilang passenger seats or passenger area, mga pasahero ba, mga tao, no, kasi air condition, tapos may upuan talagang maayos, tapos ano siya, may windshields. So ibig sabihin kahit pag gaano kalakas yung hangin, hindi mo mararamdaman. At saka kapag may ulan, safe din ang mga pasahero kasi nga meron nga siyang windshield. And doon naman sa kabila sa barge, pangatlo, yun yung pangatlo doon sa may ano, sa wharf, ferry wharf dyan, no? Zoom in natin ha kung maabot natin cellphone. Yan. So itong may barge na yan, no? Yan. So yan yung area na kung saan pangatlo yan. Ang kanya mang bagsakan ng mga pasahero, mga sakay naman yan, mga kotse, mga trucks, mga buses. So doon din sa may Babak Port pa. Hindi siya Babak Port, no, kundi private siya. Sa may Camp Holiday area. 'Di ba may-ari ng Sino ba may-ari ng wharf na 'yon, yung private na 'yon? Oy ba? Oy. I don't know. So kalimutan ko na. So basta ganda ng dagat dito kahit dito sa daming bahay, kita nyo lang. Pag-usapan natin itong linis at dumi sa Davao City kasi may mga may mga nagko-comment kasi talaga na yung iba nababantayan nila yung vlog natin na hindi talaga daw maganda sa ibang parte ng Davao City. I mean, hindi malinis. So siguro lang siya mga tawag dito, informal settlers, no? IS kung tawagin. But still, kita nyo naman ang disiplina ng mga taga rito nakatira. Linis, wala kang makikitang palot. Hindi naman ako plastic or hipokrito na sabihin wala, ha. Meron akong nakikitang lumulutang na mga plastic. Pero bilang lang sa daliri, gusto nyo bilangin natin, sige ha. Yan, meron isa. So yan ay parang sa OTAP yata, OTAP. Parang wrapper yung papel na nasa yung OTAP, ganyan. Kung ano pangalan ng company na binilhan mo or yung mga information. Tapos pangalawa, cellophane, plastic cellophane. Pangatlo, di ko alam ko, parang ice cream wrapper yata yan, yan. Parang strawberry ang kulay, pink. So tatlo. And meron pa doon sa unahan, 4. So literal talaga na bilang lang sa daliri yung mga lumulutang nitong kalat at dumi. 'Di ba? Ito isa plastic wrapper ng mani yan. Alam ko yan, mani. 5, 'di ba? Tapos sarap huminga ng malalim at mag-inhale exhale dito sa area kasi nga hindi mo maaamoy dito yung burak, hindi mo maaamoy yung putik, ganda lang. 'Di ba? Nice one. Siyempre sasakay na tayo dito, hindi pa. Kasi 4:40 daw to aalis. So 7 minutes na lang ang natitira, no? So malinis siya, literal na bilang lang sa daliri yung may kitang kalat. So dito, mayroon ditong lumulutang, pang-6, 7. Ito hindi pa siya nakalutang, mamaya pa yan. Face mask, no? So pang-8 yan, paglulutang yan mamaya. 'Di ba? Considering ang daming bahay, informal settlers yan. So ngayon, mga nanonood dyan ng mga hater ng mga Duterte, kini-question yung kailang pamumuno sa Davao na hindi daw maganda, di ba? Puro daw patayan. Hindi lang patay. hindi lang ang pagpatay ng mga kriminal. I mean, hindi lang yung tukhang dito, nanlaban patay ang legacy ng mga Duterte, maging ang din, ang pagiging malinis, no? Cleanliness is next to godliness nga, di ba? So ibig sabihin, kapag yung lugar ninyo, yung mga syudad ngayon kung saan kayo nakatira, pag makalat yan, maraming dumi, basura, ibig sabihin yan, hindi godly ang inyong mayor, inyong congressman, governor. Ibig sabihin, mataas ang crimes, mataas ang pollution index. So ibig sabihin niya, kurakot yan sila. Kung nababaitan man kayo sa kanila, edi yan, kaplastikan lang yan. Pero kung mataas ang crime, mataas ang crimes, yung criminality, like mga hold up, snatch, robbery, rape, akyat bahay, mga vehicular accidents. Although mataas din sa Davao ang vehicular accidents, pero at least sa laki at dami ba naman ng tao, motorista sa Davao City, still
Davao City pa rin ang may pinakamaliit na naitalang mga vehicular accidents and fatalities, no, na may kinalaman sa vehicular accidents i-compare sa mga maliliit, medium size na mga city throughout the Philippines. So ngayon lang, yan lang, no, bali kapag ka makalat yung lugar ho ninyo, maburak, basta ano, maraming dumi, makalat, tapos yung crime rates mataas. So ibig sabihin yan, kurakot ang inyong mga leader. Hindi ibig sabihin mayaman ang lugar, ang syudad ninyo, one of the richest city or among of the wealthiest city in the Philippines, ay hindi na sila kurakot. Kurakot pa rin yung mga yan. Sobrang yaman lang talaga, daming mga resources ng inyong lugar kaya hindi na lang ano, hindi ninyo mararamdaman ang kanang pagiging kurakot kasi nga still may. So kurakot yung mga yan, kurakot, inutil at hindi ganoon ka-efficient as leader, no? Kasi nga hindi nga nila masugpo-sugpo yung crimes, yung safety, insecurity. Hindi nila ma-implement ng maayos ang batas nila para maging malinis ang syudad, mami-maintain just like Davao City. So ibig sabihin kurakot sila, ibig sabihin inefficient sila na leader, ibig sabihin sila ay mga manipulator. Hindi ibig sabihin sa mga wala silang kwentang leader. Hindi lang pinapahalata sa inyo kasi syempre nga hypocrite, di ba? Manipulator. So yun. So Davao City ang masasabi kong isa sa pinaka good governance talaga makikita mo dito. Mararamdaman mo talaga siya. So that's Duterte legacy. So yun na siguro, okay na tayo dito sa sa pagbablog natin sa may kilometer 11 sa Davao City. Palengke, kalsada, highway, tulay at dito sa port. Ayo. Pamasahe pala 20, tapos hanggang alas 9 yung kailangan operation, alas 9 ng gabi, last trip. So sa umaga naman, di ko na naitanong kung anong oras. Okay, mamaya. Okay, first trip naman alas 5 kapag ka sa Samal ka galing. Kapag ka galing ka naman ng Davao ay alas 6. Pamasahe 20 pesos. Travel time 8 to 10 minutes. So yung kabilang isla, kita nyo, hindi yan Fags ha. Hindi yan Fags na like parang Baguio, Bukidnon area or level, no. So yung Fags na nakikita natin dyan, hindi yan Fags, smugs talaga yan. Smugs, pero hindi siya smugs na pollution galing sa mga tambotso ng sasakyan, kundi yan ay galing sa usok ng mga kusina ng mga taga Samal. So busy na lahat, mga resort, no, kakaluto, kaka-prepare ng kanilang mga pagkain para sa guest nila, buffet. Para sa buffet. Tapos yun na nga, mga taga Samal mismo, nagluluto na rin sila ngayon ng kaya mga pang-prepare, panghanda mamaya sa pagsalubong ng bagong taon. Time check tayo, alas 5 na, no? 5:38. So 2 minutes na lang at mag-depart na. Detach na itong natin, bangka. So ready to go na tayo papuntang Samal Island. Alright.